Okay, magandang umaga at tatanghali na sa bawat isa sa mga kabataan na narito at sa ibang mga nakasubaybay sa Congress na to, sa kanilang mga iglesia at tahanan. Maraming salamat sa pribileyo na maging kabahagi ng Youth Congress sa taong ito at maging isa sa mga magme-mensahe. At purihin Panginoon sa mga naunang mga pamamahayag at umaasa na ilalangkap ng Diyos na gamitin ang mensaheng ibabahagi ko upang maging hamon at pagpapala sa kapurihan ng Panginoon para sa bawat isa. Nangyayang kong bawat isa na tumayo at sa atin po na italaga yung paksa tapos ay genuineness. And can you turn your Bibles Proverbs chapter number 20, verses 6 and 7, and this will be our verse na pagpukunan ng hamon patungkol sa paksang ito. Again, Proverbs chapter number 20, please, verses 6 to 7. Dito po nakasaad sa bahagi ito ng salita ng ating Diyos. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find? The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Okay, glory be to God for the reading of his word. Let us seek his blessing. Let us come to him in prayer. Most gracious Lord, we thank you for making this Congress possible, despite na marami pong struggles, marami pong mga pangyayari, pero kayo po ang nagpangyari pag ito po ay may tuloy. And we thank all the leaderships and lahat po na nagtulong-tulong para ito po nga ay sa katuparan ngayong araw na ito. Salamat po sa lahat ng mga salita ninyo na aming napakinggan. Tumaasa po na ang ibabahagi pong mensahe ng panglingkod nyo ay inyo nga pong ilalangkap na gamitin upang patuloy na hamunin at encourage ang mga kabataan sa ilalim po ng Grace Family. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay binigyan nyo ng oportunidad upang nalaman ang mga napakahalagang bagay sa ikalalago ng bawat isa sa panampalataya, ika-effective sa ministry, at higit sa lahat sa ikaluwalhati namin sa inyong pangalan. At tumadalangin po kami na wala maging balakid upang ito po ay lubos na magkaroon ng katuparan. Alamang kasalanan, karamihan meron sa aming puso't buhay, yung pangwiing lubos at kami pakabanalin at maging karapat-dapat sa inyong banal na presensya, maging sa inyong pong banal na salita. At nagtitiwala ng banal na Espiritu ang magiging tunay na mangangaral at magkakaloob ng kailangang pangunawa sa inyong pong salita. Nanawa, gamitin niyo po ang paglingkod niyo ng maging epektibong mamamahayag ng iyong salita at katotohanan. At sa pamamagitan ng ito ay baguhin ang mga dapat baguhin sa aming buhay at papagtibayin ang mga tamang ginagawa at higit pa, Panginoon, at madagdagan ang mga dapat pang gawin sa buhay ng bawat isa ng mga kabataan. Na sa pamamagitan nga po nito ay pakabanalin niyo po ang bawat isa. Kaya po lang sabi niyo sa inyong salita, sanctify them through thy truth, thy word is truth. And with this, nawa, Panginoon, ay you conform each and every one of us to the holy image of our Lord Jesus Christ. And in His precious name, sa pangalan po ng inyong buktong na anak, na si Kristo Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Thank you very much. We're going to all take your seats. At again, ang paksa pong pinagalaw sa atin ay genuineness. At gaya po na binanggit ni Dr. Espino kanina, yung pong loyalty is not a Bible word. Hindi po itong genuineness, hindi po natin makita sa Bible kahit i-search po sa concordance. Gaya pa man, gaya ng loyalty, it doesn't mean that this is not biblical. Okay? Ito po ay isa rin sa malinaw na pinapahayag at tinuturo ng Biblia patungkol sa ating mga mananampalataya.
So with the help of a dictionary, let me begin by yung meaning na binigyan ng dictionary about genuineness. Ito po isang noun. At sabi ng dictionary, the quality of truly being what something is said to be, or authenticity. The fact of being real and exactly what it appears to be, the fact of not being artificial, and the quality of being sincere and honest and able to be trusted. So ito po yung genuineness, no? Yung pagiging totoo. Pagiging totoo. At hindi fake, o hindi peke, hindi paimbabaw, hindi po pakitang tao lang. Pagiging totoo. Now, it has been said, well said actually, that in each of us, there are three persons. Sa bawat isa sa atin ay mayroong tatlong personalidad. No, I'm not referring to a mental disorder na tinatawag na dissociative identity disorder or multiple personality disorder. Hindi po yan ang tinutukoy ko, no? Ang tinutukoy ko po ay ang mga sumusunod. Una, there is each man as he sees himself. Okay? Yung ano yung tingin natin sa ating sarili? Ano yung inaangkin natin? Ano yung paniniwala natin patungkol sa ating sarili? Pangalawa, there is each man as the other person sees him. Ito naman, yung pananaw ng ibang tao, yung pakilala nila sa atin, yung iniisip nila patungkol sa atin, ng ibang tao, ng mga nakakasalumuhan natin. At sa huli ay, there is each man as he really is. Ito po yung totoo. O hindi lang ayon sa inaangkin natin na tayo, at hindi lamang ayon sa sinasabi ng tao kung ano tayo o pagkakilala nila sa atin, kundi ito yung katotohanan kung ano talaga tayo. Okay? Kung ano talaga tayo. Kasi isa natin sandali at bilang bahagi ng ating introduction ang tatlong bagay nito. Una, yung ating pananaw, pagtingin sa ating sarili, no? The man that we see in ourselves, listen, can be a distorted view. Papanganib po yan, no? At hindi po natin yan we cannot completely, totally rely on that. It can be a distorted view. Kaya mayroon pong warning sa Bible, kagaya ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 12, verse number 3. No, we are warned there not to think of ourselves more highly than we ought to think of ourselves. So meron talagang tendency na napakataas ang tingin natin sa ating sarili, napakagaling ng tingin natin sa ating sarili, pero hindi naman yun po yung totoo. O hindi yun ang totoo. So there is the danger and tendency of seeing ourselves in a false light, thinking of ourselves more highly than we ought to think. So the man we are is not best evaluated with our own eyes. Hindi tayo ang tunay na magpapahayag kung anong klaseng tao, pagkatao, kung ano talaga tayo. Okay? Dahil meron nga pong tendency na bias yung magiging evaluation and assessment natin sa ating sarili. Patungkol po naman doon sa pananaw ng tao sa atin. The man other people see can be, listen, a deceiving view. Ito rin ay pwedeng isang mapandayang pananaw, akala, okay, at paniniwala. More than once, may mga tao na I thought in one light na ganun siya. But only later have that view shattered when certain things came into light about that person. So sa ministry, mga kapastoran, sasang-ayon sa atin dyan na nakasama sa ministry, pinagtiwalaan, at naglingkod din naman. Pero eventually ay hindi lang mawawala sa ministry, may mga cases pa na nagtangkang guluhin ang ministry at naging kalaban ng ministry. So ibig sabihin, yung naging pag-aakala sa tao ito na may takot sa Diyos, tapat sa Diyos, ay maantong sa punto na nahahayag pag may mga sitwasyon, kagaya ng pag na-review, kasi may mali namang ginawa, pag hindi nasunod yung gusto,
diyan na lumalantad yung totoong pagkatao. Kaya meron pong kasabihan, di ba? Not all that glitters is gold. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang ibig sabihin, hindi mo agad pwedeng sabihin, ito talaga yung tao na yan, ito talaga yung bagay na yan. Naalala ko nga po doon sa yung kay Jessica So, KMJS, merong pagkakapatid na humukay ng balon at naglagay ng poso. Ewan ko kung napanood niyan. At natuwa sila dahil may mga butil na kumikinang at mukhang ginto na sumasama doon sa tubig na sinasahod nila. At nagpasimula na sila ay mangarap at magplano kung yun nga ginto, ganito gagawin nila, gano'n ang paglalaanan nila. At doon na dumating yung mga tao ni Jessica Soho na nagdala ng eksperto tungkol sa pakilapis ng ginto. Lalo pa yung lugar nila ay malapit dun sa mga sakabayan o ilog na meron talagang kumukuha ng ginto mula sa tubig. Kaya na-expect nila na ginto yun. Pero dahil mukhang ginto, kumikinang nagdaan na ginto, pero nung suriin nga ng mga eksperto na pilatisin, hindi pala totoong ginto. Glitters lang pala. Glitters. At hindi man na ipaliwanag saan galing yung glitters na yon. Pero yun po yung katotohanan eh. Not all that glitters is gold. So hindi porket nakita natin nag-church na, hindi porket nakita natin na nag-work na, maganda po yung nag-church, hindi po mali yan. Maganda po yung nag-work, hindi rin natin tinutulig sa yan. Pero nakakalungkot po yung isang terrible possibility na even na kahit ginagawa yung mga bagay niyo ay hindi pa rin kasiguraduhan na totoo sila sa Panginoon. Kaya dito nga sa Bible ay may mga babala sa atin, di ba? Nasa huling araw, dito sa Matthew chapter number 7, halimbawa, verses number 21 up to verse number 23, sabi ng Panginoon, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works?" Na ano po sabi ng Panginoon na nakakabasa ng tunay ng motibo at katotohanan sa tao. Sabi niya, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. No? So, kung ating pong isi-simplify o ipaparaphrase itong mga talatang ito, sinasabi ng Panginoon na ito yung mga nag-church, active sa church, gumagawa sa church, at kung i-assess ng pastor at evaluate ng mga tao, sasabihin, naku, tapat sa Panginoon yan, no? Mananampalataya yan. Mahal niya ang Diyos. Pero it can be a deceiving view. The image they sought to portray was not the person they really were. Hindi pala talaga sila gano'n. O naalala ko tuloy yung isang kaibigan kong pastor, kung saan ay natutuwa ko doon sa kapatid niya, nag-work sa abroad. At ito, nasi-share ko rin sa mga kasamang pastor, na halos buong pamilya nila ay tinutulungan at dapat na binigyan sila ng kaginawan sa buhay. At kung napakabuti naman, ay hindi naman mananampalataya. Kahit hindi mananampalataya. Pero one time, sa pag-uwi niya galing sa trabaho sa abroad, at ganyan ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya, eh siyempre, blowout, di ba? Inuman. One time ay nalasing. Nagkataon, isa sa mga kapatid na mananampalataya, Baptist din, ay lumapit sa kanya at umasa na matutulungan, lalo na galing abroad. Pero doon lumabas sa bibig, dahil lasing eh. Sinabi nung kapatid na yon, at ito sabi nung kaibigang pastor, ay opener yan eh. No, sabi nung kapatid na yon na hinihingan ng tulong, sabi, kayo mga Baptist, sinasabi nyo na kayo ang totoo, kayo ang sa Diyos. Pero pag may kailangan kayo, sa akin kayo naman natin. So parang sampal sa mukha yun, di ba? Matinding sampal yun, pati sa pananampalataya. Na, and all along dito, okay lang. So napakabuti yung pala, meron ding
di ba merong reservation, merong kinikimkim din sa kalooban ng tao. Kaya yun nga po, no? Isang halimbawa lamang yan. At sinasample ko rin nung kami sa Singgalong, sa Maynila, meron po kami tinatawag na si Syoktong. Si Syoktong po, yung Syoktong po alak na, no? Iniinom. Kasi ito ay laging lasing sa Syoktong. At binibiro-biro pa nga ng iba, hindi ko man sure na mula umaga, almusal, tanghalian hanggang hapunan, Syoktong na lang. Pero may mga pagkakataon hindi ito lasing. Pag ito hindi ito lasing, napaka-disenteng tao, napaka-tahimik na tao. At kung yun makita mo siya, sabihin niyo, ay, mababait na tao. Pero iba na pag nakasyokto. Iba na. No? Una, nagdudumi sa itsura niya. Pangalawa ay madaldal siya at kung ano-ano sinasabi. Lumalabas yung totoong pagkatao. Kaya hindi natin basta-basta rin pwedeng sabihin ng isang tao at yan na minsan nagiging kabiguan ng mga kapastoran dahil parang nakikita lang natin na isang parte ng kanyang ginagawa pero hindi natin alam ang kanyang tunay na kalagayan, ang kanyang puso. Kaya nga sabi ng Jeremiah chapter number 17, di ba? The heart, verse number 9, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Who can know it? Who can know it? At dun sa verse number 10, sinabi rin ng ni Jeremiah, ang salita ng Diyos ay, I, the Lord, search the heart. I try the reins even to give every receiving view, but God's view sa atin is the divine view. At ito po sabi sa Hebrews chapter number 4, verse number 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Now, God's view, brothers and sisters, is never distorted, nor is He deceived. He sees the real us. Kilala niya kung ano talaga tayo. Kaya nga, let me quote Greg Lowry. Sabi ni Greg Lowry, ito, no? You can fool all of the people some of the time. You can fool some of the people all of the time. But you can't fool God any of the time. We can never fool God. So when we talk about genuineness, we're talking about ano ba tayo talaga sa harapan ng Diyos. Hindi lang sa inaangkin natin sa ating sarili, hindi lamang sa tingin ng ibang tao sa atin. No, I commend yung mga naging leaders at participants at supporters ng GBYO since time immemorial, simula ng umpisa nito. Pero batid din naman na marami sa atin na iba na mga naging officers pa at naging active dyan, ay hindi lamang hindi lamang marami dyan hindi na po nagpapatuloy pa sa ministry. Wala na sa ministry. Totally, hindi na nga po nagiging bahagi ng gawain ng Diyos. Isa po yung terrible possibility. And I pray na sa batch na ito ay it will be different. At sa mga participants ngayon nanonood, ay yung ating pagiging not only members ng GBYO at ng mga respective churches natin, kundi ang ating pagiging mananampalataya at pagiging lingkod sa Diyos ay genuine. Totoo. Totoo sa harapan ng Panginoon. No? Because God sees the real in us. So in Proverbs chapter number 20, we also see men from two perspectives. Dito po si Solomon, he describes two types of people. At tingnan po natin itong dalawang klase ng tao ito with open eyes, with open heart. At tingnan natin
which man best represents us? Saan ba tayo nabibilang sa dalawang ito na kinakatawan itong dalawang ito? So there is that man, sabi dito sa ating teksto, Proverbs 20, particularly verse number 6, na matatawag natin the faithful man. So, teka lang po, no? Wala pong word na faithful talaga. Play of words lang yan. Pero faithful man. Sabi po dito sa first part ng Proverbs 20 verse number 6, most men will proclaim everyone his goodness. Now, yun ang unang bigyan kasi natin dito. Most men will proclaim everyone his own goodness. And I want to draw your attention, mga kapatid, to the words most men. Ibig sabihin po niyan, abundance. At reference there something in which there was plenty. So the word was used to speak of that which is common. So in other words, the man here, Solomon is describing, the word of God is describing, is very common to find. You do not have to look far, very far, to find this kind of man. Marami pong ganyan. No, maraming ganyan. At yan po yung sabi nga sa Bible, marami talaga yung pumapasok sa maluwang na daan. Konteksto rin ng ating binanggit kanina na sa araw na yon ay i-deny sila ng Panginoon. They will be rejected by God. Now, by the Lord Jesus Christ. Now, ano ba itong faithful man na dinidescribe ni Solomon? Sa ating pong pagsisiyasat sa pahayag na ito, sa simpleng pahayag na to, no? Sa parting ito ng verse, nakita natin yung kanyang boastful proclamation. There's a boastful proclamation. Very common for man to proclaim everyone his own goodness. Yung pong word na proclaim has the idea of accosting a person. Dinidescribe po rito ni Solomon yung isang tao na nakasalubong niya at nagpasimula niyang akbayan at sabayan at nagpasimula po siyang magyabang kung sino siya at ano yung kanyang mga ginawa. It is almost like this person runs up to someone just so they can boast in themselves. Maraming kaso po ganyan. Nung worker pa ako dyan sa GMA, at nabibisita namin, dahil hindi mo kami pioneering dyan, no? Yung mga amigos, sila yung mga unang naging worker talaga dyan at naging produkto ng ministry dyan. Pero na-encounter namin yung mga dati palang dumadalo, di namin kilala, mga officer pa, may diakono pa. Nung aming makasalamuha at iimbitahan, sinasabi, dati kami dyan. Kami nga mga nauna dyan eh. May mga kaso, naku, diakono pa nga ako dyan eh. Sabi ng isa, choir member pa nga ako dyan eh. Sunday school teacher pa nga ako dyan eh. Napakaraming ganyang mga kaso. No? Na sandaling sabi, pinaghayabang yung dati. Ang tawag natin mga ex-members, ex-workers. Pero pinaghayabang din. Wala ka pa dyan, iho. No? Nandiyan na kami. Boastful proclamation. They proclaim to everyone what they have done, who they are. At ang sabi po ni Solomon, this is common. There is an abundance of those who like to present themselves in a favorable light. Kahit yung mga umaalis, nag-rebelde, nagkukos ng division sa church, lagi sinasabi. Malaki ang nagawa ko yan. Nagbibilang, nagpapasimula na magbilang ng mga ginawa. At ipanubat ng mga ginawa. Malaki na i-contribute ko dyan. And this is not good. No? Sapagat batay dito sa Biblia, ito po ay further description ng isang hindi sincero sa Panginoon. Kasi ang isang sincero sa Panginoon ay ginawa mo yun para sa Panginoon. I-acknowledge man at kilalanin man ay o hindi mo ipagdaramdam. Bakit? Sa Panginoon mo ginawa yan, hindi para sa tao. Kaya kaiingat din tayo, no? Kaiingat din tayo sapagkat kung meron man tayong ginawa, kung meron man tayong magandang katangian, nabanggit nga, dahil iba-iba naman tayo, sabi nga ni Dr. Bermejo, ay sabi sa Proverbs 27 verse number 1, in Proverbs 27 verse number 1,
let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. So if there is something in us worth bragging about, excuse the term, excuse the word, sabi ng Bible, let others do the bragging. So kung ikaw yung nagyayabang, dati mong ginawa, dati akong sa GBY ko, dati akong ganito, pero wala ka ngayon, dati-dati, nasa ilalim ka ng kategorya na faithful man. Faithful man. And as we look closer at the common man or faithful man, we not only see a boastful proclamation, but also a baseless proclamation. No, ito po yung sinasabi na empty barrel makes the most noise. No, empty barrel that makes the most noise. Ang implikasyon po ng salita ng Diyos sa pahayag po ni Solomon, the proclamation na ginagawa nitong faithful man is an empty, barren, and unfounded boast. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. No, agay yung sinasabi ng iba, sample lang, no? Bakit hindi pwedeng magpastor yung babae? Bakit hindi pwedeng mag-preacher yung babae? Kung mas magaling yung babae sa Bible. Diba? Ang ganda-ganda, ngayon, anong tugon natin yan? Kung talagang magaling sa Bible yan, hindi yan magpapastor, hindi yan mag-preacher. Then alin na sinasabi ng Bible, hindi yan para sa babae. Di ba pwedeng angkin magaling ako, magaling ka. Pero, pag sinalamin na natin o itinapat natin sa liwanag ng Word of God, boastful lang yan, unfounded boast, baseless proclamation. No? So ito po lalaki nito, itawag dito, it brags about all that they do or what people to think they do, but in reality, they are not what they present themselves to be. No, marami akala mo humble Pero dumarating yung panahon na kita mo palalo pala. Great pretender May mga akala mo naman, mayabang. Pero pag nakilala mo, hindi. Yun nga yung sinasabi, different character, sabi kanina. Ganoon lang karakter niya, pero napakabait pala. Napakamatulungin. Napakatapat sa Panginoon. Napakatapat na kaibigan. So may mga claims na baseless. Baseless. Nalala niyo yung kasabihang crocodile tears. Crocodile tears. At di ba, marami ng kwento sinasabi, paiyak-iyak pa, nagmamakaawa pa. Pero, ewan ko kung reliable yung nabasa ko, na yung mga crocodile pala, pag kakainin na, lalapain na yung biktima, lumuluha yan, o habang nilalapa yung biktima. Kaya sinabi crocodile tears. Kala mo, paiyak-iyak pa. Kala mo, mabait. Hindi pala. Kala mo, mahal talaga yung Panginoon at ginagawa lahat para sa Panginoon. Kala mo, tapat na nakipag-usap sa'yo, sinisiraan ka pala sa talikuran. Kung ano sinasabing masama at laban sa'yo. Listen, so they brag about their own goodness. And the word goodness is descriptive of good deeds. It is nothing but empty boasting. Empty boasting. So marami po tayong na-encounter na ganyan. No? Be careful. Minsan, na puhulog ang marami sa ganyan. Na kung magsalita, akala mo, kung may mababakante sa Holy Trinity, pwede silang ma-nominate bilang replacement. Na sobrang believe sa sarili. Now, may mga kaso na sabi, kapera lang yan, kaya nagbago ugali. Hindi. Ang tama, Ang tama yan. Lumantad yung totoong ugali ng magkapera na. At maraming mga kabataan ganyan, na-girlfriend niya na yung kanyang tinatarget, nag-boyfriend niya, naging asawa niya na, nakapagtrabaho na, marami na alam, at dilipat na sa mas malalaking simbahan, mas malalaking suporta. Maraming ganyan pong kaso na hindi genuine yung kanila pong pinapakitang paglilingkod sa Panginoon, pakikitungo sa tao, at pagganap ng gawain sa ministry.
At binigyan tayo ng warning ng Bible dyan. Binigyan tayo ng warning. And I pray that our service at lahat natin ginagawa ay genuine. Hindi lang sa harapan ng ibang tao, kundi sa paningin ng Panginoon. Yun ang mahalaga. Kaya si Apostle Paul, no, ito yung kanyang testimony sa 1 Thessalonians chapter 2, verse number 6. Yung part ng 1 Thessalonians 2, verse number 6, sabi, not of men so big glory, neither of you, nor yet of others. As isa pang okasyon sa Galatians chapter number 6, verse number 14, ano sabi niya Apostle Paul? But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the word is crucified unto me, and I unto the world. So Paul was saying that it was not about him, but about the Lord, his word. So brothers and sisters and friends, when it comes to bragging, they are not hard to find. Solomon tells us that they are in abundance. But obviously, I honestly believe this is not the kind of man we want to be. I hope and pray this is not the kind of man we want to be. Instead, we should desire to be as the other man. Na binabanggit ni Solomon dito sa ating teksto. At ano po yun? Beginning with verse number 6, yung last part nito. So yung nakita natin, faithful man. Doon po sa verse 6, verse 5, part, most men will proclaim everyone his own goodness. But this last part of verse 6, but a faithful man who can find. So ito dapat tayo, at na-discuss nga doon sa loyalty, yung to be a faithful man. Okay? Hindi yung faithful, but a faithful man. Yung totoong tapat. Tapat sa harapan ng Diyos. Yung totoong nagmamahal sa Diyos. Yung totoong mananampalataya. Yung totoo, yung kanyang pagpapahalaga sa Panginoon. So dito may mga further descriptions para sa klase ng tao ito. First of all, nakita natin that he's a committed man. He's a committed man. Now, taliwas po, sa lungat po ng faithful man, nasabi po ito, very common to find at binubos ng kanilang own goodness. Dito naman, it is rare to find a man who is truly faithful. Hindi po madali makita ang tunay na tapat. The word faithful speaks of one who is trustworthy, established, and committed. At descriptive of one who is faithful and loyal to one's commitments. Now, ganda sinabi po ni Theodore Roosevelt. Allow me to quote Theodore Roosevelt, and he said, it is better to be faithful than famous. Whereas most people strive to be famous, brothers and sisters, it ought to be the goal of every true Christian to be faithful to God. To be true to God. To be true to God. God, speaking of Moses, spoke of him in Numbers 12, verse number 7. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. And there is coming a day when every believer will stand before the Lord, and there is nothing greater than we could hear him say to us, well done, thou good and faithful servant. The kind of man that Solomon is describing is one who is genuine and faithful to the will of God. Okay? God has a plan and purpose for every Christian, and it ought to be the passion of every Christian to find God's will. At pag nalaman natin ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at mga pamamahayag at pangangaral ito, then we are to follow God's will and always to be faithful to the will of God. Faithful to the will of God. At sabi ni L.E. Maxwell sa kanyang book na may pamagat na Abandon to Christ, binahagi niya roon ang istorya ng isang architect of the Brooklyn Bridge. Arkitekto ng Brooklyn Bridge. Nung ito ay bago itayo. At sa early stages ng construction, na-injured siya. At dahil many months na-confine siya sa bed, no? Sa ospital, tapos sa bahay. Pero yung asawa niya nagpatuloy ng plano
at naggabay sa workers araw-araw. At last, the great bridge was completed. At they placed the architect on a cart and carried him out to where he could see the magnificent structure in all its beauty. Tinignan maigi ng architecture, no? Yung bridge na yung natapos. He scanned the work intently. His critical eye ran over the great cables, the mighty girders, lahat. And he noted every detail carried out precisely as he had dreamed it and wrote out in his plans. And at the end, the joy of achievement filled his heart at napasingaw siya, sabi niya, it's just like the plan. It's just like the plan. And may it be so, brothers and sisters, that when we stand before the Lord, He can look back on our lives and say, it's just like the plan. It's just like the plan. This faithful man Solomon describes is someone who is faithful to the will of God. Are you faithful to the will of God? Are you genuine when it comes to obeying and submitting yourself to the will of God? Not only that, he is also genuine and faithful to the work of God. Siya rin ay totoo at tapat sa gawain ng Panginoon. God does His work through His people. Pwedeng gamitin ng Diyos anghel, pero hindi ang pinili ng Diyos para gumanap ng kanyang gawain ay anghel, kundi mga tao na katulad ko at katulad ninyo. He's still in the saving business, but He uses His children to tell others about Him. Hindi anghel ang magbabahagi ng ebanghelyo at tungkol sa aral ng kaligtasan sa ibang tao. Tayo mga mananampalataya, hindi lang yung mga adult, hindi lang mga nauna sa inyo, mga kabataan, kundi magpapatuloy yan hanggang sa inyo. And God provides everything that needed to do this work. But God sends His word and He uses His word para maibahagi ang tungkol sa mabuting balita. Pero kung tutusin po natin sa average church, para raw football game, sabi ng isang record. Sa football game, there are 22 men on the field, desperately in need of rest, and 50,000 in the stands, desperately in need of exercise. In any church you go into, konti lamang ang porsyento ng mga members that actually do the work. And the majority of the members come to church, sit on a pew, and nothing else. Salamat, nakasubaybay ka ngayon. Pero after this, ano ba? Mga nakaraan, ano ba? Naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Tapat ba tayo? Totoo ba tayo sa Panginoon? Sa gawain ng Panginoon? Sabi ni Evelyn Underhill, and she is absolutely correct in saying this, and I quote, the church wants not more consecrated philanthropists, but a disciplined priesthood of theocentric souls who shall be tools and channels of the Spirit of God. I can count the time, may mga tao nagtatanong, how do you get people to work? Paano ba natin gagawin yung mga member, mga kabataan, maglingkod? Minsan, ang sagot natin dyan ay parang joke, pero may katotohanan. When you find the answer to that question, let me know. Pag alam mo na sagot dyan, ikaw nalaman mo sagot, sabihin mo sa akin. In other words, hindi natin basta masagot eh. Pero, the truth of the matter, ito mga kapatid, when people are genuine believers, they will be faithful to God. They will be faithful to the Word of God. Kung pagtotoong mananampalataya ka, hindi pwedeng hindi ka tapat sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. In other words, yung hindi katapatan at pagpapabaya, lalo ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, nagpapakilala ng Kristiyano, pero hindi ka pa rin nagbago, hindi pa rin nagpakita ng progress sa iyong service and sa iyong paglilingkod sa Panginoon, it put a big question mark. Totoo ka bang mananampalataya?
Totoo ka bang manampalataya? Because as far as the Bible is concerned, ang genuine believer ay magiging genuine din and faithful to the will of God and to the Word of God, and also, of course, magiging faithful to the Word of God. Faithful to the Word of God. No? Ito po yung binabanggit dito sa atin ng Biblia. The faithful man that Solomon describes is the kind of man that will be faithful to the will of God, faithful to the Word of God, and of course, faithful to the Word of God. Hindi pwedeng wala kang time sa Word of God. Hindi pwedeng wala kang interest to attend and listen to the preaching and teaching of the Word of God. Hindi pwedeng may time ka sa maraming bagay pero wala kang time sa Word of God. So, ito po yan, no? Yung commitment ng isang genuine believer, yung sa harapan ng Diyos. Nagbigay din sa atin ng Diyos ang kanyang salita ng mga pagkakailanlan at kapahayagan ng pagiging totoo sa Kanya. Hindi lamang yung commitment. Tingnan niyo po sa verse 7 at tatapusin na po natin dito. That ito pong genuine believer, hindi po faithful, ito po yung faithful believer, is not only a committed man but also a consecrated man. Take notice in verse number 7, sabi, the just man. Yung pong man that Solomon describes is the just man. At ang ibig sabihin po ng just, simply, righteous. This man is marked by his righteousness and consecration to God. Righteousness and consecration to God. At sabi ng Diyos kay Noah, kung alala niyo po sa Genesis 7:1, for thee I have seen righteous before me in this generation. No, sa time ni Noah, siya nakita ng Panginoon na righteous, just man, consecrated man before God. And the question now is that importanteng masagot natin, does God sees us as righteous? Ito ba nakita ng Diyos sa atin? As He looks at us, does He call us a just man? And as we look at this just man, nakita natin yung the consecration of this kind of man. Sabi nung sa verse 7, the just man walketh in integrity. Integrity. No, big word po yan. No, hindi po yan basta-basta. Integrity. At kung niyo pong titingnan po sa Biblia, isa po sa binanggit na merong integrity ay itong si Job. Si Job, no? Kinilalang may integrity. Bagamat hindi siya yung una, ito po yung ironic nito. Sa Bible, yung pong word na integrity ay, if my memory serves me right, ay may 16 references sa King James Version. At ang unang-unang gamit po niyan, ito lang po ang nakakagulat dyan, ay hindi po mula sa isang mananampalataya. Hindi po sa isang lingkod ng Diyos. Ito po yung unang-unang binanggit sa Bible sa isa pong paganong hari. Ito po ay si haring, let me make it sure yung verse para makita po ninyo. Sa Genesis po, tingnan niyo po yan, chapter number 20, and verses 4 to 6. At una-una pong ginamit yan kay Abimelech. No? Verses 4 to 6, but Abimelech had not come near her, kay Sarah, and said, Lord, wilt thou stay also a righteous nation? Said he not unto me, she is my sister. And she herself said, he is my brother. In the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. For I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. No, nakita po natin that God spared Abimelech's life. At pamilya kayo rito, di ba? Nagsinungaling sila. Bagamat half-truth kasi magkapatid din sila, half-sister sila. Pero dininay ni Abraham na asawa niya si Sarah, ganun din, kutsabahan nila. At muntik na, dahil maganda si Sarah, muntik na itong maglalaw ni Abimelech.
na maging dahilan para sila sumpain ng Panginoon. Pero yung integrity, no? So integrity can be a life and death issue. Unbelievers can and do exhibit great integrity, but even God's servants have feet of clay and often do fall faithfully short of the ideal. Ito po ang problema na nakita natin dito sa istorya nito. Yung unbeliever nagpakita ng integrity. Pero yung mananampalataya, hindi nakitaan ng integrity. Di ba? Minsan makita natin kung kayo punta rito sa Parañaque at ngayon siguro wala na rin pagtitipon, pero pag Sabado, traffic po rito eh. Alam niyo bakit? Yun sa El Shaddai movement, kita niyo mga tao, kanya-kanya akila ng sasakyan. Maaga pa, nandiyan na, may mga baon, magdamag yan. Wala lang naman silang narinig yun, kundi pogi si Brother Mike, at balik rin ng payong, tumalo ng ganito, magdala ng sisi, bumili ng panyo at langis. Pero ang dami niyan, kanya-kanyang sasakyan, kanya-kanyang dala ng bangko, magdamagan, walang tulugan, tali si Kuya Germs. Pero mga Baptist na totoo, mga Baptist na nasa Bible lang panampalataya, minsan kulang tayo ng integridad yan, umulan lang, di na nakapag-church. Naka-COVID na, marami na nagpabaya, tumalikot ng lubos. Walang integridad. Alam niyo ba yung plural form ng integrity? Ang Hebrew word po niyan ay ang Hebrew word ng integrity ay katumbas po yung plural form niyan, yung tumen. Tom ang Hebrew word, singular, at ang ibig sabihin ay whole and complete. Sa dictionary, ganun din yung integrity, di ba? Numbers that are whole. Whole, integers, whole numbers. Now, yung tom, it means whole and complete. So happened that in plural form yan ay tumen. Tumen. Are you familiar with tumen? Ang tumen po ay isa doon sa nakalagay sa breastplate ng priest. Meron silang urim and tumen. At hindi sila pwedeng humarap sa Panginoon na hindi suot-suot yun. No? Napaka-importante po yan sapagkat sa liwanag niya, maintindihan natin na yung tumen na ang kahulugan ay integrity, sinasabi sa atin na hindi tayo haharap sa Panginoon na wala tayong integridad. Walang integridad. Kasi totoo yung pagharap natin sa Diyos. Totoo yung paglilingkod natin sa Panginoon. Totoo yung pagpupuri natin sa Panginoon. Totoo yung kaloob natin sa Panginoon. Totoo yung pagiging mananampalataya natin. Totoo yung panalangin natin sa Panginoon. Genuine. May integrity. So, yun po ang description dito. Further description sa isang faithful man, sa isang genuine believer. Ano po yun? Yung kanyang integridad. Okay? Yung kanyang integridad. And take notice, sa last part ng verse number 7, the just man walketh in his integrity. Sabi nito, his children are blessed after him. Now, ito importante, and I will close with this one. Hanggang ano oras ba? 12. Alimutan mo. 15. Okay, tama-tama lang. Sabi po dyan, the just man will live on the lives of others, especially his children. Okay? Hindi tayo nagpapaka-genuine para makita lang ng tao. Hindi nga pakitang tao, hindi pakitang tao. Pero kung genuine tayo, hindi pwedeng hindi makita ng tao. Pero importante nga sabi natin ay yung tingin ng Diyos, yung totoo sa harapan ng Diyos. At yung magiging totoo natin sa Panginoon, hindi pwedeng hindi rin makita ng ibang tao yan. Pero lalong-lalo na ng ating mga anak. Ano ba nakita sa atin ng ating mga anak? Napakarami na mananampalataya, iba pa nga mga aral, na yung mga anak nila hindi naglilingkod sa Diyos. O hindi lahat, pare-pareho ng dahilan. Pero may ibang dahilan na hindi nila posibleng hindi nakita sa mga members, hindi nakita sa buhay nila
yung integridad ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, integridad, yung pagiging totoo nila sa Diyos. Patid ng Panginoon, may mga kaso pa, sasabihin sa anak na sa Sunday school, sabihin mo kay pastor, sakit ako, kaya di ako makakapag-church. Pero wala namang sakit. Kaya yun sasabihin ng anak. Alam ng anak na may ginawa ng iba, may pinuntahan ng iba. Nakita ba natin yung integridad doon? Wala. At ang unang-unang naapektuhan ng kawalang katotohanan natin, yung dapat nasa church ka pero nasa bahay ka lang. Dapat nakakaloob ka, nakita, dahil kung ano binibili mo, kung saan-saan kang gumagastos, shopping ka ng shopping, kasada ka ng kasada, Amazon ka ng Amazon. Pero pagdating sa Bible, pagdating sa church, hindi ka tapat sa pagkakaloob. May COVID, nakakapasok ka sa trabaho, punta ka sa mall, pero sa church, hindi ka makapunta. Kung pinapapunta naman. Anong mensahe binibigay natin sa ating mga anak? Anong halimbawa nakikita nila? Salamat na may mga kahit ganyan ang magulang at maraming kaso, yung mga bata, totoo sa Panginoon. O hindi dahil sa mga magulang na kundi totoo sa Panginoon. Pero maraming kaso, kaya hindi makumbinsi yung kanilang mga anak, yung kanilang asawa, yung kanilang pamilya, kanilang magulang, dahil walang integridad, hindi nakikita yung katotohanan sinasabing siya sa Diyos, siya totoo sa Diyos. And remember the story of Lot, and I will close setting him as an example. Di ba? Nakipagtawaran si Abraham para wag gunawin ng Sodom and Gomorrah, katatapos lang namin ng mensahe niya. At tumigil siya sa 10 kasi inaasahan niya, alam niya, may 4 anak si Lot, silang 2 mag-asawa, 6, at mayroong 2 asawa at mayroong posibleng ibang sabi niya, pwede na, 10. Yung mga na-influensya ni Lot. Pero pag when you read the Bible, gumising siya kinabukasan, nakita niya yung usok na nangyari doon sa parte ng Sodom and Gomorrah, at sapat na yun, parang intindihan niya, wala hong 10 matuwid na lalaki sa lugar na yun. At tinuloy ng Diyos ang paggunaw sa Sodom and Gomorrah. Hindi naging mabuti ang patotoo ni Lot sa kanyang pamilya, sa kanyang mga manugang, sa kanyang asawa. Wala siyang integridad. Mga kapatid, ay nahamon tayo at sinalamin natin sa pamagitan nito yung ating sarili. Ano ba talaga tayo sa harapan ng Diyos? Nakita ba ng Diyos ang katotohanan? At yan ay makita sa pagpapatuloy natin sa panahon. Kung merong next Congress pa, kung may next activity pa, at kahit na mag-graduate na kayo, mag-promote, may mga asawa na kayo, nagpapatuloy sa gawain. Katulad ng iba, pinakita yung pagiging totoo nila. May mga anak na, may mga pamilya na, pero nagpapatuloy sa Panginoon. At ito layunin kung bakit merong GBYO upang ihanda para sa future. Dahil hindi habang panahon nandito kami. Pero merong magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Dahil mga totoo, mga genuine na believer at nagmamahal sa Panginoon sa inyong buhay. Ito po sa inyo ng Panginoon. Tayo din naman namin. Tunay nawa ng Banal na Espiritu kumausap sa puso ng bawat isa at nagbigay sa amin hindi lang ng unawa kundi ng desire. Sa amin nawa ang makita po ninyo una sa lahat at maging ng iba ang katotohanan ng aming paglilingkod sa inyo, ng aming pananampalataya sa inyo una at higit sa lahat, at ng aming pananambahan at ng aming katapatan. Hindi po namin kayang gawin ito sa aming sarili, liban na tunay na ligtas ang isang tao at sumasakay niyang Banal na Espiritu and to the Holy Spirit. Kaya nandiyan po yung iyong paggawa upang magkaroon kami ng integridad sa amin pong inaangkin na pananampalataya at sa amin pong paglilingkod sa inyo, pagganap ng iyong kalooban, pagganap ng iyong gawain, at pakikitungo namin sa inyong sila. Tayo po kami itinataas, patuloy nyo kami ilagay sa inyong paanan na pagpalain ng mga nakita pang oras na gawain ito. Again, we commit all these things in the precious name of your Son, sa ngalan po namin, Panginoon. Sound check, 1, 2, 3. Amen.